Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin, sa ika-6 ng umaga ng banal na misa na may liturhiya ngayong kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Douglas D. Badong, ang ating kura paroko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako palabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat
ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa inailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, na ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa mga 4 na basilika doon po sa Roma. Ito ang St. Lateran Church, kung saan ang ating Santo Papa ang lumuluklok bilang obispo ng Roma. At ito po ay isa sa mga pinakamatandang simbahan na naitatag noong panahon ni Constantine, nung siya po ay emperor at maging Kristiyano. Ito yung naging bahagi ng alaala na kung saan
nagkaroon ng lugar, nagkaroon ng tahanan ang mga tao para magtipon-tipon, magpasalamat, magpuri, at lalong-lalo na manalangin sa ating Panginoon. At ito rin po ang aking ika-6 na araw dito po sa tahanan ni San Jose, ang ama ni Jesus. Kung kaya, nais ko po muna kayong anyayahan na balikan natin muli na yung mga gabay na akin din naman patuloy na pinagninilayan para sa paglilingkod dito po sa tahanan ng Panginoon. Sana po sa mga araw-araw na nagsisimba, medyo manatili sa ating isipan dahil mahalaga po na mayroon tayong pinaghuhugutan ng mga salita ng Diyos, hindi lang basta salita ng tao. Nag-iimpluwensya sa atin dapat ang salita ng Diyos at hindi ang mga salita ng tao. Nung Lunes, ang sabi ni Jesus, kung maghahanda ka, ang imbitahan mo yung mga hindi makakaganti sa iyo. Huwag kang mag-imbita para lamang imbitahan ka din. Kasi gagantihan ka nila. Yun yung expectation. Kaya ang sabi ni Jesus nung Lunes, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Kaya sabi, ang imbitahan mo yung mga pilay, mga pingkaw, mga pulubi. At hayaan mo ang Diyos ang gumanti sa iyong kabutihan. Noong Martes, ang sabi naman ni Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag ng tahanan o kaharian ng Diyos. Tingnan po, hindi matik na nagsisimba tayo, makakapasok tayo sa langit. Kaya nga laging susuriin. Pero ang sabi doon, mapalad kung tayo ay makakasalo sa kaharian ng Diyos. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Kaya nga yung tinatanong, alin ba yung pinakamahalagang utos? Laging una ang Diyos. Ang sinasabi rin na ang nagmamahal sa kanyang ama, ina, anak, ng higit, huwag kakalimutan yung bahaging yon, ng higit sa akin, ay hindi o walang karapatan para maging alagad niya. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ito yung kwento tungkol doon po sa talinghaga na kapag meron kang isang tupa na nawala, hahanapin mo ito. Iiwanan mo yung siyam na putsyam na hindi naman nagsisisi at hahanapin mo yung isa. Ganun kahalaga sa Diyos ang isang tao, kahit isa lang, basta't ito ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. So, tina-challenge tayo, Hinahamon tayo. Kaya nga dapat nagkakaroon ng bunga. Yung hindi lang tayo puro reklamo, iyak. Kailangan matuto rin tayong dumiskarte ng tama. Kasi makadiyos ka eh. Diba? O alam mo at kakayanin mo na kumilos dahil ikaw ay makadiyos. At ngayon po, sa pagdiriwang natin, pakikiisa, ng buong simbahan, ang simbahan ng Laterano ang itinuturing na ina ng lahat ng simbahan, hindi lang sa Roma, kundi ng buong mundo. At sa mga pagbasa natin, narinig natin kung ano nga ba ang simbahan. Ito ay tahanan ng Diyos.
At sa Ebanghelyo, sabi po dito, yung malasakit, no, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Kaya nga ito yung ilan lamang sa mga tagpo na makikita nating nagagalit ang Diyos. At talagang nagalit si Jesus dahil sa kanyang malasakit. Dito po ba sa ating simbahan, bakit tayo nagkakagalit-galit? Dahil ba sa malasakit? O dahil sa mga hindi natin naproprosesong mga layaw natin sa buhay? Minsan inaako natin matagal na ako sa simbahang ito. Dito na ako tumanda. Sakristan pa lang. Hanggang ngayon, dito na. Pero nandun pa ba yung malasakit natin sa tahanang ito ng Diyos? Nandun pa ba? O mas pinaggugugulan natin yung away-away, minsan posisyon lang, pinagtatalunan natin, pinag-aawayan natin. Nasaan na yung malasakit na ito na hinihingi ni Jesus sa atin? Huwag natin hintayin na paluin tayo ni Jesus para mapalabas tayo dito, kasi baka pampasikip lang tayo dito o nakakadagdag tayo sa dumudumi sa tahanan ni Jesus o sa tahanan ng Diyos. Lagi ko po, maganda rin naman itong paalala, na sa unang linggo ko po dito, lagi itong nawa, na mapasa akin, sa puso't isipan, na hindi ako dinala rito sa tahanang ito para manggulo, para guluhin. Siguro pwedeng para mamitik. Siguro. Pero ito ay dahil sa malasakit sa bahay na ito. Dahil sa atin ba, halimbawa po, nalalotikit, yung inaasahan sa atin na ang simbahan na ito ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Yung bang kapag may pumapasok dito, nakakasumpong ng kapahingahan, yung nafe-feel nila na okay lang, uupo lang ako dito, magdadasal lang ako dito, at doon ay nagkakaroon na ng kapanatagan. Nakakatulong ba tayo sa ganon? At nawa, maging ganon. Baka kasi, ba't ako pupunta dyan sa simbahan na yan? Mga nakasimangot ang mga nagsiserve dyan. Mga susungit ang mga tao dyan. Ba't ako pupunta dyan? Yung pari dyan, parang di ko maintindihan. Ba't ako pupunta dyan? Baka mamaya, ganon na yan. Ganon na pala ako, hindi ko napapansin. So, ito ay paalala po sa ating lahat. Bahay ito ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Bahay natin to. So, kung bahay natin to, pangalagaan natin, protektahan natin, panatilihin natin ang kabanalan, ang kaayusan ng tahanan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro
at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas sa dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling karigtan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo palagi, nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Carl Justin na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao natin mga mahal sa buhay, tang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang mga pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.